Mas higit pa ang yaman na makukuha ni Tanggol kumpara sa yaman nila noon. Samantalang ang kanyang mga kalaban ay pupulutin ito sa kangkungan sapagkat ang yaman ng dalawang pamilya, Mondragon at Guerrero, parihong mapupunta sa kay Tanggol. Samantala nakatuon ang atensyon ni Rocky Boy sa paniningil niya kay Tanggol kahit hindi rin ito namalayan ang nangyari sa kanyang mga magulang. Samantala sa kabilang banda matapos binakbakan ni Tanggol ang pamilyang Guerrero at wala ding natira sa mga tauhan ni Miguelito habang abala ang mga ito sa pag-asikaso sa yaman na mapupunta naman ni Tanggol. Hinahanap ni Miguelito ang kanyang kanang kamay si Jason. Pero sa kasamang palad nagtataka naman itong si Miguelito bakit hindi pa ito nagbigay ng balita sa kanya. Kinutuban na ng masama itong si Miguelito. Matapos na pagtanto ni Tanggol na itong si Rocky Boy at Bernard ay iisa, binalikan nila ang mansyon na pinagdalhan ni Rocky sa kanila. Sigurado kasi itong si Tanggol na nandun pa rin ang kanilang kaaway. Magtutuos na si Rocky at si Tanggol sa pamagitan naman ni Pongkay. Binitbit ni Rocky itong si Pongkay para si Tanggol ay lumabas sa lungga. Walang magawa itong si Pongkay, gusto man niyang labanan itong si Rocky Boy sapagkat siya ay bihag nito at nakatali pa ang dalawa niyang kamay. Nalaman na ni Rocky Boy ang atrason niya dito kay Pongkay. Ang buong akala naman ni Rocky Boy ay hindi na babalik sila Tanggol kahit magaan ang kanyang loob na saktan itong si Pongkay. Ang buong akala naman ni Tanggol ay hindi sila matatakasan dito ni Bernard, ngunit sa kanilang pagdating sila ang pinaglalaruan ni Bernard. Napaglaruan nga ni Rocky Boy itong sila Tanggol, pero mas higit pa ang ginawa ni Tanggol at Ramon sa mga magulang ni Rocky Boy. Sa sinapit kala Ramon ngayon at sa mga kaibigan ni Tanggol, halos ikakamite sa mga ito. Kung mawawala si Ramon at mga kaibigan ni Tanggol, tilang masusulo pa ni Tanggol ang mga ari-arian ng Mondragon at Guerrero. Pero yan po ay antabayan na natin ang mangyayari.